Ano po ba ang ipinapahiwatig ng XRP Weekly RSI na biglang bumagsak po sa value na 33? Ayan, kung ikaw po ay matagal nang sumusubaybay kay XRP, mapapansin mo na may mga sandali sa market na tahimik, ngunit napakabigat ng mensahe. Ang pagbaba ng weekly RSI sa level na 33 ay isa sa mga ganitong sinyales. Hindi po ito headline-driven hype, kundi isang technical clue na karaniwang napapansin lamang ng mga masusing traders at saka analyst. Ang RSI ay parang pulso ng market. At kapag ito ay bumaba sa ganitong antas, sinasabi nito na matagal nang nangingibabaw ang selling pressure. Ngunit mahalagang tandaan na ang ganitong reading ay kadalasang lumalabas hindi sa simula ng crush, kundi sa huling yugto ng isang correction. Kaya para po sa atin bilang mga traders, investors at saka holders, mahalagang maintindihan po natin kung bakit nagiging sensitibo ang market sa ganitong signal. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba talaga ang weekly RSI at bakit ito mas seryoso kaysa sa daily RSI? Yan, ang Relative Strength Index or RSI ay isa pong momentum indicator na sumusukat sa lakas ng recent gains kumpara sa recent losses. Ang scale po nito ay mula 0 hanggang 100. Kapag ginamit natin ang weekly time frame, mas nagiging malinaw ang tunay na galaw ng market dahil nababawasan po ang ingay ng short-term price action. Ang weekly RSI ay mabagal gumalaw at umaabot lamang sa extreme levels kapag matagal na ang trend. Kaya kapag si XRP ay umabot sa RSI 33 sa weekly chart, sinasabi nito na matagal nang pinipiga pababa ang presyo. Hindi po ito simpleng retracement, kundi sustained pressure. Ito ang dahilan kung bakit mas binibigyang pansin ng institutional traders ang ganitong data. Ngayon, bakit po ba sinasabi ng analyst na critical zone ang RSI level na ito? Sa traditional technical analysis, ang RSI na nasa ibaba ng 30 ay tinatawag na oversold. Ngunit ang zone sa pagitan po ng 30 hanggang 35 ay itinuturing na warning area. Ibig sabihin, dito po madalas nagsisimulang humina ang lakas ng mga sellers. Kapag ang market ay pagod na sa pagbibenta, unti-unting nawawala ang aggressive downside momentum. Sa kasaysayan po ng crypto, maraming assets ang nagpakita ng stabilization o relief rally matapos pumasok sa ganitong zone. Hindi ito garantiya ng reversal, ngunit binabago po nito ang risk to reward balance. Para po sa atin, mas nagiging makabuluhan ang pag-obserba kaysa sa emosyonal na pag-trade. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng historical behavior ng XRP kapag mababa ang weekly RSI? Kung babalikan po natin ang mga nakaraang cycle ng XRP, makikita natin na kapag ang weekly RSI ay matagal na nakakompress, karaniwan itong sinusundan ng accumulation phase. Sa panahong ito, ang presyo ay maaring gumalaw sideways or manatiling volatile. Ngunit ang mahalaga po dito ay unti-unting nawawala ang matinding selling pressure. Sa mga nakaraang pagkakataon, nangyari na po na si XRP ay nagkaroon ng malalakas na rebound kapag bumuti or gumanda ang overall market sentiment. Hindi po nangangahulugan na mauulit ito eksakto, ngunit nagbibigay ito ng mahalagang konteksto. Ang history does not repeat, but it often rhymes. Ngayon ay bakit hindi po sapat na RSI lamang ang tinitingnan para sa rally confirmation? Ayan, bilang isang crypto enthusiast, hindi natin kailanman tinitingnan ang RSI ng mag-isa lamang. Ang RSI ay isang signal lamang, hindi po siya trigger. Para magkaroon po ng sustainable rally, kailangan makita ang pag-reclaim ng key price levels. Kailangan din ng pagtaas ng volume at pagbabago sa market structure.
Kung wala ang mga ito, maaaring manatiling mababa ang RSI ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Maraming beses na nangyari sa crypto na ang RSI ay oversold, ngunit patuloy pa rin ang consolidation. Kaya malagang maging pasensyoso at disiplinado sa pag-interpret or pagbasa ng data. Ngayon, ano naman ang tunay na ibig sabihin ng obserbasyon ni Abdullah Nassif? Ayan. Ang binigyang diin ni Abdullah Nassif ay hindi isang prediction, kundi isang early warning signal. Ipinapakita po nito na si XRP ay papalapit na sa isang technical area kung saan nagiging possible ang meaningful bounce. Ngunit hindi po ito nangangahulugan na bukas o sa susunod na linggo ay siguradong aangat ang presyo. Ang sinasabi po ng indicator ay pagod na ang bearish momentum. Ngayon, ang tanong ay kung papasok ba ang mga buyers. Para po sa atin, mahalaga ang ganitong paalala upang hindi tayo bulag sa sumusunod na takot or hype. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan bilang mga traders, investors at saka holders sa mga susunod na linggo. Sa mga darating na linggo, ang focus po ay dapat nasa price reaction, hindi po sa numero lamang. Kung makakita po tayo ng higher lows at pagbuti ng volume, yan ay sinyalis po ng demand returning or nagbabalik ang demand. Mahalaga ring bantayan natin ang overall crypto market dahil malaki ang epekto ng Bitcoin at saka macro sentiment. Kung ang broader market ay mag-stabilize, mas tumataas po ang tsansa na mag-react sa XRP mula po sa RSI level na ito. Para naman po sa mga long-term holders, ito ay panahon ng observation, hindi po panic. Kaya para sa mga traders, ito naman ang panahon ng maingat na setup building. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, ang weekly RSI na 33 na XRP ay isa pong tahimik ngunit makapangyarihang signal. Hindi po ito hype o hindi rin ito guarantee. Ipinapakita nito na ang downside momentum ay pagod na at papalapit na tayo sa historically sensitive zone. Kung sasabayan po ito ng demand at magandang market conditions, maaaring makakita tayo ng solid reaction. Ngunit kung wala ang confirmation, posibleng magtagal ang consolidation. Ang mahalaga po dito ay handa tayo mentally at saka strategically. Dahil sa crypto, ang nananalo ay hindi ang mabilis kundi ang disiplinado. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.